Kailangan kong kumain ng dinuguan. Kailangan kong kumain ng dinuguan. Dinuguan! 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 Grabe, kawawa naman siya. Anong hayop kaya ang gumawa na ito? Wakwak ang tiyan. Hindi hayop ang gumawa niyan, kundi aswang. Ang bayan ng San Miguel ay isang tahimik na lugar na kilala sa masasarap na pagkain, lalo na sa dinuguan. Bawat pista, ang mga tao ay nagkakaisa upang magluto ng pinakamalalasa at pinakamalalaking kaldero ng dinuguan. Isa sa pinakakilalang gumagawa nito ay si Aling Lita, na may sikat na karinderya sa baryo. Ngunit isang taon ang nakalipas. Sa gitna ng kasiyahan ng pista, biglang nagbago ang takbo ng lahat. Nagsimula ang isang serye ng kakaibang pangyayari. Mga nawawalang hayop, dinugo ang kaldero na tila hindi galing sa baboy, at isang misteryoso na babago sa buhay ng bayan, magpakailanman. Luto na ang dinuguan. Hala, lumapit na kayo! Masayang sigaw ni Aling Lita habang inaanyayahan ang mga tao sa plaza. Ang amoy ng bawang, suka at dugo ay pumuno sa hangin, nagdulot ng pananabik sa mga residente. Si Tomas, ang pinakamatakaw sa bayan, ang unang lumapit. Aling Lita, isang plato nga. Lagi naman ikaw ang panalo sa pagluluto nito. Sabi niya habang nag-aabot ng 20 pesos. Habang kumakain si Tomas, napansin niya ang kakaibang lasa ng dinuguan. Parang mas matamis ngayon, pero masarap. Tumawa naman si Aling Lita. Abay, syempre naman. Lihim ng pamilya namin yan. Grabe, sarap. Kain lang ng kain, iho. Ngunit, hindi alam ng lahat. Sa kalaliman ng gabi, may lihim si Aling Lita na hindi nila kailanman iisiping matuklasan. Kinabukasan, si Mang Cardo, ang nag-aalaga ng mga baboy sa dulo ng baryo, ay nagtataka. Ang baboy kong si Pulot, nawala na naman. Hindi ito ang unang pagkakataon. Sa nakaraang linggo, 3 baboy na ang nawala sa kanyang kulungan. Ang mas nakakagulat, walang kahit anong bakas ng pagnanakaw. Walang sirang bakod, walang kaluskos sa gabi. Lumapit si Mang Cardo kay Aling Joan upang magtanong. Aling Joan, baka nabili mo ang aking baboy nang hindi ko nalalaman. Ay, Mang Cardo, hindi naman ako bumibili sa inyo kumakailan. Pero kung gusto mo, iluluto ko yan kung mahanap mo ulit. Nagkibit balikat si Mang Cardo, ngunit ramdam niya na may mali. Pagkalipas ng 3 araw, nagising ang bayan sa nakakagimbal na balita. Si Tomas, ang masugid na tagahanga ng dinuguan ni Aling Lita, ay natagpo ang patay sa kanyang kubo. Ang kanyang katawan ay duguan at ang kanyang tiyan ay tila sinira mula sa loob. Ang mga tao ay nagtipon sa paligid. Lahat ay takot na takot. Sino kaya ang may gawa nito? Tanong ni Aling Clara na mukhang mas lalong tumanda sa takot. Ayos lang ba kayo kagabi? Tanong ng tanod sa pamilya ni Tomas. Oo, normal lang siya. Kumain pa nga siya ng dinuguan sa pista bago umuwi. Sagot ng kanyang asawa. Biglang kumalat ang bulong-bulungan. May nagsasabing hayop ang umatake kay Tomas. Ang iba na may nagbibiro tungkol sa mga alamat ng aswang. Ngunit si Mang Cardo ay may ibang hinala. May kinalaman kaya siya dito? Kinagabihan,
Si Mang Cardo ay sinadyang pumunta sa karinderya ni Aling Lita upang magmasid. Napansin niyang ang malaking kaldero ng dinuguan ay patuloy na nakasalang kahit wala namang maraming tao na bumibili. Ba't parang laging may bago kang dinuguan, Aling Lita? Ay, Mang Cardo, mabilis kasing maubos. Alam mo naman, paborito ng lahat. Napapansin ko nga, Aling Lita. Masarap ka talaga magluto, ano? Abay, siyempre naman. Ngunit napansin ni Mang Cardo ang kakaibang amoy na nagmumula sa kaldero. Hindi ito amoy ng karaniwang dinuguan. Ang baho nito ay tila may halong amoy ng nabubulok na laman. Sigurado ko bang baboy yan, ha? Tanong ni Mang Cardo na may halong biro, ngunit ang tingin niya'y puno ng hinala. Abay, oo naman, Mang Cardo. Ano pa bang inaasahan mo? Karning baboy lang naman ang karne ko sa dinuguan. Hindi na kumibo si Mang Cardo at nagpaalam na lang na siya'y may pupuntahan lang sa kabilang baryo. Sa kalaliman ng gabi, habang natutulog ang buong bayan, isang malakas na sigaw ang nagpagising sa lahat. Tulong! Tulungan niyo po kami! Nagsilabasan ang mga tao. Doon nila natagpuan ang isang bata. Siya ay sinilo. Naduguan ang kamay at nanginginig sa takot. Nila, ano bang nangyari? May nakita akong may kumakain ng tao. May aswang po. Abay, sigurado ka bang bata ka? Baka naman pinagloloko mo kami, ha? Umiling ang bata at itinuro ang direksyon ng karinderya ni Aling Lita. Ngunit nang pumunta ang mga tao, sarado na ito at walang kahit anong bakas ng dugo. Panaginip lang siguro yan ng bata, sabi ng isang residente. Ngunit si Mang Cardo ay lalong nagduda. Naghihinala na siya kay Aling Lita, lalo na nang maamoy niya ang mabahong amoy sa dinuguan nito. Pakiramdam niya, may itinatago ang ginang at kailangan niya itong malaman. Kinabukasan, si Mang Cardo ay nagdesisyong magmasid sa karinderya. Sa tulong ng ilang tanod, lihim nilang binantayan si Aling Lita habang nagluluto. Nagugutom lang ako sa naaamoy ko eh. Manahimik ka nga dyan. Mukha ka talagang pagkain. Nakakagutom yung amoy eh. Maya-maya, nakita nilang may inilabas si Aling Lita mula sa likod ng kanyang bahay. Isang malaking sako na halatang mabigat. Anong laman yan, Aling Lita? Mga tira-tira lang sa karinderya. Itatapon ko sana. Sagot ni Aling Lita na parang kalmado ngunit halata ang tensyon. Talaga bang tira-tira yan? Kayo, tignan niyo kung ano ang laman ng sako. Binuksan ang sako at doon tumambad ang pira-pirasong laman ng tao. May mga kamay, paa at bahagi ng katawan na halatang hindi galing sa hayop. Teko, katawan ng tao to ah. Putik! Mang Cardo, tao nga. Agad na dinakip si Aling Lita at dinala sa presinto. Habang siya ay nasa presinto, bigla siyang tumawa ng malakas na parang nawalan ng katinuan. Hindi niyo naiintindihan. Kailangan ko ng dugo. Kailangan ko ng laman. Ayon kay Aling Lita, hindi siya nagsimula bilang isang halimaw. Isang gabi, habang nagluluto ng dinuguan, nakakita siya ng isang matandang babae na naghahanap ng pagkain. Pinakain niya ito at bilang gantimpala, binigyan siya ng kakaibang kapangyarihan. Ang kakayahang gawing pinakamasasarap na putahe ang anumang lutuin. Basta't ang pangunahing sangkap nito ay laman at dugo ng tao. Kinabukasan, nagising ang mga tanod sa presinto
at natuklasang wala na si Aling Lita. Ang rehas ng kanyang selda ay nakasarado pa rin, ngunit ang sahig nito ay puno ng dugo. Saan siya napunta? Tanong ng hepe. Habang nag-uusap ang mga tao, isang malakas na tawa ang umalingaw-ngaw mula sa kagubatan. Aling Lita! Naglunsad ng paghahanap ang buong bayan. Sa kagubatan, natagpuan nila ang isang malaking kaldero na puno ng dinuguan. Ang amoy nito ay mas masangsang kaysa dati. At sa paligid nito ay may mga buto ng tao. Sa dilim ng kagubatan, biglang lumitaw si Aling Lita. Ngunit hindi na siya tao. Ang kanyang balat ay kulay abo. Ang kanyang mga mata ay pula. At ang kanyang mga kamay ay puno ng mahabang kuko. Kayo, ang susunod na sangkap sa dinuguan. Habang tumatakbo ang mga residente, tumayo si Mang Cardo sa harapan ni Aling Lita. Hawak ang isang itak. Hindi mo na madadagdagan ng biktima mo, Lita! Nagkaroon ng matinding laban. Sinubukan ni Mang Cardo na saksakin si Aling Lita, ngunit mabilis itong umilag at sinugatan siya sa balikat. Sa huling sandali, gamit ang lakas na natitira, sinindihan ni Mang Cardo ang langis na dala nila at itinapon ito sa kaldero. Hindi! 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 Ang apoy ay mabilis na kumalat at si Aling Lita ay nasunog kasama ng kaldero ng dinuguan. Hindi! Pagkatapos ng insidente, bumalik ang katahimikan sa San Miguel. Ngunit ang alaala ng nangyari ay nanatili sa bawat residente. Ang karinderya ni Aling Lita ay iniwan na lamang na nakatiwangwang at walang sino man ang naglakas loob na lapitan ito. Ngunit sa isang gabi ng dilim at ulan, isang estranghero ang dumaan sa bayan. Pumasok siya sa lumang karinderya at nag-iwan ng isang kaldero bago umalis. Kinabukasan, naamoy ng mga tao ang isang bagay na pamilyar. Dinuguan ba yun?